So what's up guys, welcome back ulit sa ating pag-review. So sample problem tayo ulit. Ang topic natin ngayon is about sa hydraulics, which focus on hydrostatic forces. So ang sample problem natin is a circular gate 1.5 meter in diameter is inclined at an angle of 45 degrees. Fresh water stand on one side of the gate to a height of 10 meter above the center of the gate. So letter A, evaluate the total force on the gate. B, locate the point of action of the total force from the bottom on the gate on the plane of the gate. C, if the gate is hinged at the top, evaluate the force normal to the gate at the bottom that will require to open it. So dinrawing ko na yung problem. So sabi daw is meron tayong circular gate na 1.5 meter in diameter. So ito yun. Pero pag tinignan mo siya is ganito siya. Yan, so drawing ko na lang ulit. Yan, so basta ganyan siya. Tapos 1.5 meter daw. Then sabi dyan is ito is yung 45. Yan yung 45. Fresh water stand on one side of the gate to a height of 10 meter above the center of the gate. So center of the gate is andito. Then fresh water stand on one side of the gate to a height. So ibig sabihin dito yun, from the center to liquid surface. So ito yun. Yan. Which is 10 meter. Yan. So yan yung ating 10 meter. Yan yung ating H bar. Yan. So yan lang yung given. So sabi daw is evaluate the total force on the gate. So total force. So dahil naka-incline dyan, wala sa center yung ating total force. So nasa distance dito sa bottom ng center. So ito yun, andito siya. Kasi 'di ba? Pag normal, halimbawa pag ganito, andito yung ating center, andito na rin yung ating force. Pag ginawa nating incline, andito yung ating center, wala na dito sa center yung ating force, bababa siya dito. Yan, so dito yung ating force P. Yan ang ating P. Tapos ano ba yung formula natin? Total force. So ano lang naman yan? P, ito na lang. P, ito yung ating number 1 is equals to gamma H bar, area lang yan. Ano? Yan. So hindi given yung gamma, alam na natin yan, water. So 9.81 lang yan. Then yung gamma H bar natin 10. Then area, yung area natin is, dahil circular yan, so pi over 4 r squared. So alam niyo na siguro, no? So pi r squared lang pala. Ang pi over 4 pala is yung sa centroidal lang, ano. So mamaya meron tayong ganong formula. So dito is pi r squared lang. Pi, yung r natin, yung radius natin is kalahati ng 1.5, which is 0.75 square. Yan. So check nyo rin. So 9.81 10 pi 0.75 square. So meron tayong 173.36. So yan yung sagot natin. Yan ang ating force P. Substitution lang naman. So number 2, locate the point of action of the total force from the bottom on the plane of the gate. So location daw ng ating force P from the bottom of the gate. So yung ito, from the bottom. Yan. Yan yung hahanapin natin. So paano natin yan gagawin? So di ba ito yung ating radius, ito yung ating center, at ito yung ating center of pressure. So magkakaroon tayo dyan ng distance na, magkakaroon tayo ng eccentricity. So ano ba yung formula ng eccentricity? So ang formula lang yan is yung E is equals to I bar over area Y bar. Yan. So ano ba yung I natin? Yung I natin is, ay, hindi nakikita yun pala. So yung I natin is ano lang yan. So papakita ko yung notes ko. So ito yan,
Kita ba? Yan. So, ito yung ating I. So, pag rectangular, ito yung gagamitin natin na BH cube over 12. Pero dahil circular yung given natin, so, ito yung gagamitin natin na sinasabi ko kanina na pi over 4r raised to the 4. So, ang I natin is pi over 4r to the 4. Then, area, meron na tayo niyan. Ito yan, o. Ito yan, o. No. So, nakikita nyo. So, pi r squared. Then, yung y bar natin. Yung y bar natin is, ito yan, o. Andito yan, o. Yan. Pero hindi natin kailangan i-drawing yan. Dahil, ano lang naman yan. Yung h bar natin is over, ano lang yan. Dahil ito yan is sine. Tapos yung ating angle na 45. So, sine 45. Yan. So, substitute mo lang yan. Yan. So, meron tayong pi over 4 r na 0.75 to the 4 over pi 0.75 square h, which is yung 10 over sine 45. Yan. So, pag sinolve natin yan, meron tayong pi over 4 0.75 raised to 4, then pi 0.75 square 10 over sine 10. So, meron tayong, wait lang, hindi pala to 10, mali yung nalagay ko, pero tama yung andito natin, no? 45 dapat to, 45 yan. So, 0.009, so gawin lang natin to decimal, so 0.01 lang yan. Yan. Yan ba yung sagot natin? So, hindi pa, no? Hindi yan yung tinatanong. Kasi yung distance na yan is, ano lang yan, from center of gravity to center of pressure lang yan. So, yung tinatanong is from the bottom. So, ito yun. No? Yan. So, paano natin yung kukunin? So, makukuha natin yan. So, itong kalahati na to is 0.75. Kalahati ng 1.5. So, 0.75 minus lang natin yung nasolve natin na E, which is 0.01. Yan. So, ang makuha natin is 0.75 minus 0.01, 0.74. So, yan yung sagot. 0.74 meter. So, yan yung ating sagot. So, baka pag nakuha nyo to, yan yung isagot nyo. So, hindi yan, no? Ay, yan, no? So, hindi yan, no? Ang tinatanong is from the bottom. Yan. So, question number 3. If the gate is hinged at the top, evaluate the force normal to the gate at the bottom that will require to open it. So, saan ba yan natin makikita? So, ito yan, no? Normal to the gate. Ito yan, no? Lang. Ito. Yan yun. Yan yung ating F. Okay. Yan. So, paano natin yan isa-solve? So, dito ko na lang para makita. So, number 3. So, moment lang tayo dito sa ano. So, sabi daw is, if the gate is hinged at the top, dito, kung hinge daw dyan, anong force yung, paano ba ito? So, ano yung force na kailangan natin para ma-open yung gate? Yun. So, yun lang yung tanong, no? So, gagawin ko dito is, yung counterclockwise ko dito na P is gagawin kong positive. Then yung clockwise ko is gagawin kong negative. So nasa inyo na yun kung paano nyo isosolve. So dito is, so yan. So summation moment at hinge. So dito tayo sa hinge, no? Yan. So gawin ko na lang na h is equals to 0. So yung P natin is equals to 173.36. Then yung distance niya is ito, 1.75 kalahati plus yung E na nasolve natin. So, 0.75 plus 0.01. Ito, yung E. So, equals ko na lang, equate ko na lang.
So yung F natin, yung distance, yung F natin is yung hinahanap. Then yung distance na yan is, di ba ito yan, yung 1.5. Ito, yung kabuuan hanggang sa hinge. So 1.5. Yan, so pag kinompute nyo yan, so 173.36 distance na 0.75 plus 0.01 is equals to F now times 1.5. Yan, pag sinulog nyo is makuha natin yung 87.83 or 84. 87, kita pa ba yan? 87.84 kilonewton. No? So yan yung sagot natin. So madali lang naman siya. Basta alam nyo lang yung concept ng hydrostatic forces. Ito sa ano to, sa plane surfaces. Yan, so yan lang. Yan lang yun.